Colonel J.J. Javines ng AFP kung saan sila nga po ay humihingi ng tulong na mapagawa po sana yung stage na ginagamit po ng barangay at ng Mariki Elementary School sa Barangay Mariki, Zamboanga City. Actually, Idol Rafi, nagliham po sila sa inyong tanggapan kung saan nagre-request nga po sila na mapagawa po yung stage na ginagamit po ng barangay at saka ng school. Nabasa ko nga ito. Opo. Sige, why not? Of course. Unang-una po, Senator, maraming salamat po sa pagpaunlak po sa aming request na yung tungkol po doon sa stage ng barangay doon po dito po sa Zamboanga City, Senator. Sabi usted Conversation Bacano, Colonel. Poko lang, sir. Poko lang, sir. Opo. Ay, see. Kasi tumira ko dyan sa Zamboanga City. Of course, malalapit na puso ko mga Zamboangueño. Anyway, kailan niyo po gustong umpisahan itong proyektong nyo ito, Colonel Sir? ASAP? Actually po, sir, nagsisimula na po tayo. Depende po yun sa mga binibigay po sa atin ng mga construction material ng ating mga iba pang mga sponsors, mga partners. But then po yung nire-request po talaga namin galing po sa inyong tanggapan ay yung po talaga pong renovation at repainting po ng ating stage ng Barangay Elementary School. Kasi po itong stage sa Senator, ito din po yung ginagamit ng barangay pag nagkaroon po sila ng mga activities. Kasi po ito pong Barangay Mariki, Senator, floating barangay po ito. Sila po talaga yung kanyang mga open spaces at ito pong Barangay Elementary School stage at yung harap niyang parang open space, ito rin po ginagamit ng barangay pag mayroon po silang mga social activities. Ayun, kayo po bilang member ng Civil Military Operations sa U7, ika nga, so kayo po yung nagkikipag-coordinate sa mga taga-LGU at sa mga eskwelahan kung ano mga kailangan nila, tumutulong po kayo. Sige po, why not? Papadala ko po agad, nakita ko na po yung specs at saka yung requirements, budget. Sige po, papadala ko po maski na ngayong araw din mismo ito. Maraming salamat po, Senator, at sa ngalan po ng aming Commander, si Lieutenant General Antonio D. Naparete. Malaking karangalan po para sa akin na makatulong po, especially po sa mga mag-aaral. Dahil makikinaman ito mga estudyante. Amina Lumandong at mga guro ng Mariki Elementary School. Magandang hapon po sa inyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Magandang hapon po, Senator. Buenos días a todos. Sabi usted Conversation Bacano, ma'am. Ansina ba? Okay. Apo. No hay mas problema. Ihabla yo kong Colonel na iyo ya bahala at ayuda yo kan ninyo na di inyo proyekto algi. Gracias, Senator. Gracias, malaking tulong na po talaga to sa amin. Not only to the teachers, faculty members, and also to the learners of Mariki Elementary School, as well as the community po. Okay. Senator, salamat po talaga. Wala naman po. At kung ano po mga kailangan dyan sa inyong school, magpasabi lamang po kayo. Pwede niyo padang kay Colonel, pwede niyo po idiretso sa tanggapan ko. Anytime po, ako po handang tumulong at malaking karangalan, sabi ko kanina, para sa akin na maging part po ng napakagandang proyekto niyong ito. Maraming salamat po. Ngayon na nga po, Senator, in-extend ko po yung gratitude po sa mga stakeholders na hindi po pinabayaan yung school. Maraming po. Salamat po. Puso po ako nagpapasalamat sa proyektong ito. And also the teachers of the Mariki Elementary School, together with the barangay po. Colonel, maraming salamat po, Colonel Javines. Sir. Maraming salamat po, Senator, sa ngalan po ng aming Commander, Lieutenant General Antonio D. Naparete. Dito sa bayan ng Zamboanga City, matatagpuan ang isang munting komunidad na kilala bilang floating village ng mga Muslim sa Mindanao. Ito ang Barangay Mariki ng Zamboanga City. Mariki is just 15 minutes away by vehicle from City Hall. Ito ang pinaka-nearest na barangay sa city ng Zamboanga sa City Hall. Itong barangay na to, 98% Moro. Combination ng mga Muslim at saka mga Tausug, ng mga Badjaw, ng mga Iyakan, in other tribes of the Philippines. Mayroon din ng mga Christian, mga Ilonggo dito, at least mga 2% because of intermarriages. Ito ang residente dito, more or less mga 7,000 population, more or less 3,000 registered voters itong din dito sa Mariki. Isa ang Barangay Mariki sa matinding naapektuhan ng Zamboanga Siege noong taong 2013. Pagamat mahigit isang dekada na ang nakalilipas, itinuturing pa rin ito bilang isa sa mga depressed areas ng Zamboanga City. Nung nagkaroon ng Zamboanga Siege, naapektuhan po itong Mariki ng gera. In fact, it did
maraming mga na-destroy dito because of gera, nagka-encontro ang ating gobyerno at saka ng rebelde. Kaya maraming na-destroy, eskwelahan, bahay, nasunog, nakita nyo naman. Nadagdagan ang problema ng mga tao dito noon due to poverty at tapos nagkaroon pa ng gera ng Zamboanga City. So, kailangan natin ng tulong galing sa ating mahal na gobyerno, Marikina na to, at para maayos ang buhay ng mga tao dito, lalo na sa education, sa mga livelihood, at saka in other parts of life, para maganda, ma-uplift ang buhay ng mga tao dito. Doon sa September 9, 2013, isa sa mga malaking trauma po sa Barangay Mariki sa Zamboanga City. Kasi po nasama po ang barangay namin sa mga Zamboanga Siege, isa sa mga biktima po nung Zamboanga Siege. So napakalaking problema at saka hirap po yung nangyari sa amin at nung panahon na yon. Kasi po halos totally wala, damage lahat. Yung kabahayan po namin halos nawala lahat. Yung hanap buhay namin nawala lahat. So ang lahat po ng mga biktima, napunta kami ng grandstand. So doon namin naramdaman ang hirap ng buhay sa gitna po ng kaguluhan. Maraming namatay, maraming nasirang pamilya, maraming batang napalagay sa alanganin, mga matatanda na din po. So nung panahon na yun, wala kaming magawa kundi yung dasal na lang talaga. At sa tulong po ni Senator Raffy Tulfo, malaking bagay po yun sa amin sa pagkakaroon po ng rehabilitation program para po dito sa school ng Barangay Mariki. So malaking bagay po yun sa amin at saka sa ngalan po ng barangay chairman at saka sa lahat ng barangay Mariki constituent po, maraming salamat po kay Senator Raffy Tulfo. Bilang parte ng Civic Outreach Program ng Western Mindanao Command, Armed Forces of the Philippines, ang Barangay Mariki ang mapalad na napili ng AFP na maging kabilang sa kanilang nasabing proyekto. We came up with this project in connection with our upcoming anniversary nung command when it was activated. So this is a yearly anniversary, and one of our thrusts is to look for a community within Zamboanga City that medyo mahirap na barangay na we want to provide the services that we have, not only purely military, but we invited several civic organizations, even the different hospitals here. So it's a stakeholders engagement na kabilang yung nag-identify ng area, and we want to help to promote para magkaroon ng maganda namang itong community, matulungan. We chose Barangay Mariki because way back in Zamboanga Siege, ito talaga yung nasira. It was tinayo, nagkaroon kami ng site survey, and we found out that marami pang kailangang services na ibigay natin. And we've come up also, aside from this civic action medical mission, something na makatulong kami, one infra project na will help the community. And we found out that the stage of that elementary school there needs to be repaired. So ito kasi yung pinunta namin, sirang-sira talaga, na ito yung ginagamit ng school for their programs, and even the barangay itself, yun lang din yung ginagamit. So I said to my staff and to the different post units here na let us help one another to repair that stage. So ito tulong-tulong ng different units. We have the 54th Engineer Brigade, the Western Mindanao Naval Forces Command, Joint Task Force Zamboanga, and the West Mincom and Joint Task Force Zamboanga. Yes, and the different business establishments also help yung mga construction materials na pwedeng ibigay natin. But the manpower to construct, to repair this stage, galing sa amin sa West Mincom, sa unit ng 54th Engineer Brigade. Aside from that, so we provided yung wellness ng community. Kasi hindi naman sila palagi makakamunta doon sa mga hospitals, sa mga clinics. We gave a one-day activity, yung pag-check up ng mga bata nila, yung sa mata nila, kung ano man yung with their health, no? And of course, meron tayong yung pagupit, so those activities na makatulong sa community.
Marikina Elementary School po is composed of 25 non-teaching. 2 of them are the school heads and the AO. And 23 are the teaching staff. At sa learners naman po natin, we have 369 learners. And classroom, we have originally 17, but then sad to say, meron po tayong 4 na classroom na hindi na po functional. So, 13 na lang po ang functional classroom natin. So, meron po kaming makeshift from lower grade and the higher. So, yun nga, kung makikita nga natin, no, yung nabanggit nyo last time, ma'am, na nasira na mga classroom. At isa dito rin nga na naging concern natin yung stage. So, itong stage, ma'am, gano'n na po katagal itong proyekto natin na ito na ginagawa natin? Nung na-transfer po ako dito last July 9, 2024, pagdating po ng bagyo last September 17 of 2024, nag-collapse po yung isang poste ng stage. So, nabutas po yung dito sa may side. Up to that moment po, we are finding some stakeholders na pwede makatulong sa amin. Until such time po, our policemen lend their hand to augment para po ma-answer yung ating problema po sa ating open stage. Okay. So, pero syempre ma'am, sabi nyo nga last year pa ito and last time nagkaroon tayo ng recognition, maraming events usually sa school. So, paano po wala kayong stage? Saan po ginaganap ang mga recognitions ninyo and graduations? Sa recognition po namin, yung recognition ng bata from lower grade, grades 1 to 5, nasa classroom na lang po sila. Kasi hindi nga po functional yung ating open stage, hindi operational. And then, yung grade 6 naman po natin sa graduation and moving up ng kinder, we rented an area dito po sa may CLC-MST para po ma-comply namin yung ceremony po talaga nung Pero syempre, itong magandang balita ang nakarating sa inyo, ma'am. With the help, of course, of our AFP, naka-reach out sila to Senator Raffy. Anong nararamdaman nyo, ma'am, na this is the beginning na maayos at mapaganda natin yung stage ninyo? Most and foremost po, no, sa mga uniform men, I'm really glad na at least nag-lend talaga sila ng helping hand sa Marikina Elementary School. And most thankful po talaga kami kay Senador Raffy Tulfo na meron pong kaakibat yung ating uniform men para sa pagtulong po sa aming open stage. From the learners and the teaching staff of Marikina Elementary School, we are really grateful. Tarindigat kami grasya kung di aton na Senador Raffy Tulfo. Gracias God sir for helping us para na di aton bata na mga teacher and most especially sa ating mga barangay since este stage po, todo okasyon, aki sila pag-celebra, example like mga maraming mga feeding dito po sila talaga sa ating. Gracias Senator Raffy Tulfo from the bottom of my heart and to all of the staff of Marikina Elementary School. Gracias. Basically, this is one of our projects here in Barangay Marikina. Again, this is a joint collaboration between the Western Mindanao Command and the 54th Engineer Brigade of the Philippine Army. Again, we extend our most sincerest thanks to our very kind Senator Raffy Tulfo, sir. Thank you na parati po kayo nandyan para suportahan ang inyong mga kawal, ang inyong mga sundalo. Sir, sana po patuloy ninyong suportahan ang Philippine Army at ang Western Mindanao Command. Saludo po kami sa inyo, sir. Salamat po. Very well said. And of course, we're really looking forward also, sir, no, na ito ay matapos at hopefully makabisita po dito sa Senator on that day. And kaya naman po, sir, engineer, no, on our Yes, sa target date na matapos na. Yes, ma'am. By next week, Wednesday or Thursday, we are very confident na makapag-concrete pouring na po tayo dito, sirs and ma'ams. Afterwards, we can start working the extended canopy, ang extended bubong. The next and lastly, dugtungan po natin ang ating mga railing, make it more safer, better for the youth sa ating mga kabataan dito sa Barangay Marikina Elementary School. I would like to extend our sincerest appreciation and gratitude, no, pagpapasalamat ating buting senador kay Senator Raffy Tulfo, no, sa kanyang pagtulong at agarang pagsagot sa ating request dito sa ating project nito sa stage ng Barangay Marikina. Dito po yan sa Zamboanga City. Maraming salamat. As you can see, we have all the engineer manpower, the skilled personnel. We also have the different capability, the different equipment or machinery. But without the support of our stakeholders, our sponsors, most especially our butihing Senator Raffy Tulfo, sir, hindi po namin ito magagawa. But now with your help, sir, sa ating mga sponsors from the West Mincom, and again, especially Sir Senator Raffy Tulfo, best believe, sirs and ma'am, we will finish this. The paint will be redefined, ma'am. It will be more suitable for the children, for the youth, make it more pleasant sa ating Barangay Marikina. In a way, it would be more iconic. It would stand out. If you can see, the railings are more heightened po dito. Again, it would benefit the safety,
conditions sa ating mga kabataan since marami youth po ang nag-aaral dito sa Barangay Mariki Elementary School. And nabanggit din po ni Ma'am Principal kanina na this is their center ng kanilang school. This is where they hold their flag ceremonies, their recognition rites, and all other activities. I believe this is a place of importance po, ang ating open stage project. So I'll go to the specifics, sir. This is the perspective you have done in the brigade. The intended amount you have bestowed upon us will be dedicated to the roofing and ceiling works, sir. At the site, we have seen that it is a bit dilapidated and the students would be under rainfall here. So on this part, it will be explaining the roofing, the scope of works for the timber, for the roofing, for the sheets, for the ceiling, the works, carpentry, for the painting, and electrical works. A total of 287,070 pesos, Senator Rafi, sir. There will be a remaining budget of 13,000, which would be intended for the boys and the girls comfort room, sir. Di-ready na nga po natin yung 300,000. No? Witness po ngayon sila engineer, ang si Cap, ang ating mga constituent and the barangay staff po dito sa Barangay Mariki na na-receive po natin yung 300,000 and we're really looking forward, Sir Engineer Cap, na matapos at maisakatuparan natin itong proyektong itong stage natin for Mariki Elementary School. Muchas gracias, Con Senator Rafi Tulfo. Sana mahaba pa ang ating serbisyo sa bayan para gaganda ang Pilipinas. Salamat din sa Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Western Mindanao Command under the leadership of Police Major General, Lieutenant General Antonio Naparete. Daghan salamat sa iyo, sir, at sa iyong mga katauhan nandito, coordination sa mga engineering battalion. Salamat sa inyo lahat ng nakinabang dito at tumulong, at daghan salamat at muchas gracias con ustedes. Dahil nga floating village kung tawagin ang Barangay Mariki, walang sasakyan o motor ang direktang nakakapasok dito. Kaya naman isa sa pagsubok dito ay ang pagbuhat ng mga materyales tulad ng buhangin, graba ng ating mga armies papasok dito sa barangay, at kinakailangan ng halos 1 kilometrong lakaran mula sa labasan papasok dito sa barangay.
salamat po for lending your strength, time, and resources. Salute to every one of you. And to Rafi Tulfo Action Team, thank you so much also for extending your support to the restoration of our open stage project and help Marique Elementary School for the benefit of our learners, most especially the indigenous learners enrolled in this community. For your information, itong project na to is headed by Senator Rafi Tulfo. And of course, Mayor Olaso and Colonel Romero, sila po ang nag-spearhead para magkaroon ng realization and practical approach, solution sa mga problema natin. Kaya mag-join hands tayo, magtulong-tulungan tayo para maganda ang ating bayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum. Sa lahat ng bumubuo ng Marique Elementary School, kinagagalak ko na maging bahagi ng masayang araw na ito. Pasensya na at di pa muna ako makakapunta dyan ng personal. Pero sana ang bagong stage na pinatayo ngayon ay simula ng tuloy-tuloy na pag-ayos ng lagay ng edukasyon dyan sa Marique Elementary. Hindi po ako nagdalawang isip na tumulong sa proyektong ito sapagkat ang lumapit sa akin ay mga miyembro ng AFP. Nangako po sila na pagtulong-tulungan nila ang pagpapatayo ng stage na ito. Kaya naman, mabilis at maayos itong natapos. For this, I would like to thank General Antonio Navarrete, Commanding General of the Philippine Army, Brigadier General Darwin Hernandez, Commander of the 54th Engineer Brigade, and the entire Western Mindanao Command of the AFP. Ako po ay sumasaludo sa inyo. Muchas gracias. Buenos dias. Saludo ako sa inyo. Salamat sa'yo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan. Dahil sa'yo maraming mga taong bumait, marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng hustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang